congressmen, can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbandaan? Pwede ba yun? Yun na ang isang ano ko, with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng kaso. Hindi naman sila yung involved actually. The former president were joking about the killing of 15 senators so that the opposition candidates will have chances to win. Jay kung naman na Zambales. Ano sabi? Sabi niya- tumawat niya, anong ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Tulad rin ng Hindi yan, baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. tulad rin ng ginawa ng NBI Seryoso ba yan? kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Sabi niya, pareho sila mag-ama. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay VP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen. Oh. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At saka sa buong maghapon, siguro hindi tumati ng malulungkot na tao sa mundo, Jen. Ganun ba? Alam mo ba, si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre, Sabi niya dyan, Torre. inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats, unlawful utterances, at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanyari. General Victor, sir. Tinawalan. Reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin yung reaction ng NBI. Siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang hit ang bell, i-bell all nyo ho para lagi ho kayo makatanggap ng notification. At ito na nga, ano bang meron ngayon, ha? Oo, nasampahan na ng kaso. Bakit? Oo, ikaw ang nagsampa ng kaso. Bakit yung hindi yung mga senador na nababanggit na 15 senador na wala namang pangalan? Oo. Bakit ikaw? Kilala nyo ba yung nagsampa ng kaso? Mamaya, sa dulo ng ating video. Nakakagulat, no? Oo. Ibig sabihin, yung mga senador na nag-react, alam nila yung pagbibiro ni ni Tatay Digong. Pero itong sabi ng iba, maitim daw to eh. Blind item tayo kilala niyo ba? The higher. Pero hindi eh. Hindi naman the higher ang tawag dun eh. Sabi ni Aling Ledesma, baka kumukuha ng simpatya. Baka tatakbo daw ng senador. Ay naku, kung ganyan lang ho ang simpatyang kukunin, hindi ho mananalo yan. Barangay. Mga tao. Nakakaawa. Naglalakad ka, isa kang leader. Pinakita mo ang totoo mong kulay, ano ka ngayon? Tignan nyo Sino yung nakasakay? Babaita. Ulitin natin yung babae. Pero sinisigaw ng taong bayan Duterte. Duterte! Duterte! Di ba? Dating Pangulong Rodrigo Duterte ng inciting to sedition at walang ingat na pagbibitaw ng salita dahil sa kanyang kill senators na pahayag. Nasa linya ng telepono si DK Zarate ng Radyo Pilipinas, Manila para sa Balitang Pambansa. Nagbasa ng PNP ang mapanganib na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatayin ng 15 senador sa pamamagitan ng pagpapasabog para makapasok ang kanyang mga kaalyadong senador. Ngayong hapon, inihain ni Director Nicolas Torre III ang patong-patong na reklamo kay Duterte gaya ng sedition at unlawful utterances. Paliwanag ni Torre, hindi na ubra ngayon ang estilo ng dating Pangulo na magbibigay ng pahayag pero sasabihin kalaunan na biro lamang ito. Umuusad na ang case bill tungkol dito at dito pa lang malaman kung tutuloy sa preliminary investigation. May pagkakataon naman magbigay ng paliwanag ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga controversial na pahayag. Samantala, ayon kay Justice Secretary Suspect Reculla, na titignan kung ng investigation ang National Bureau of Investigation. Kung may senador naman na magsasampa ng reklamo ay kanila itong aksyonan, lalo pat ito ay mapanganib na pahayag. Ito ang sagot ng mga senador. Talagang kasi ang lumalabas dito mga kasama, bakit laging mga dahil takot na ba? Sabi ni Aling Marie. Takot na ba talaga?
Hindi ko alam, Aling Marie. Baka siguro, kaya gusto nilang makasuhan at makulong o mawala sa pwesto at ma-disqualify si Tatay Digong sa pagtakbo. Hindi uubra yan. Dahil yung sustansya ng ikinakaso nyo ay wala. Kumbaga sa protein niya, wala, zero. Na nagbibiro lang si Presidente. Sino pa kaya ako? Director, paano nga kung meron mga senator na mag-iit na tinuturing nilang banta sa buwan nila yung joking ng Pangulong, gaano kalakas yung kaso kung sakali malakas? Ay, titignan natin ang angulo. How it was delivered, circumstances of the delivery. Lahat po yan, angulo ay titignan natin. Sir, ang mga nagrereklamo ngayon is mga congressmen. Can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbantaan? Pwede ba yun? Yun na nga ang isang with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng kaso, hindi naman sila yung involved actually, yung mga senator. Kaya tingnan nyo, hindi naman sinabi kung sino doon sa 15 yung papatayin Sino ba yung 15 na yun Yung bang nakaupo o yung tatakbo, no? At saka, kung di ba naman talagang lokohan lang, pero ba naman porket namatay ng senador automatic na yung kandidato ni mga senador ni Presidente Digong, yun na ang papasok. Siyempre, kung mamatay man yung mga kandidato, merong substitute. Kaya, yun nga, sabi ko, time has changed. Yung dating takutan, patayan, tapos na yun. Ngayon, ang mga tao have learned. Yung mga tao ay naalam na yung tama at mali. At yung mga style ni Presidente Digong na ganun, puro patay. Dati yun. Kumbaga sa alam nyo, mga tao, kumbaga sa antibiotic, na-immune kakaganon. Immune na, hindi nakakagatin yun. No? Wala nang naniniwala palagay ko. So sir, sorry, dagdag lang po. Sabi niyo sir, wala naman nabanggit na specific na pangalan. So if someone will file a case, will it hold? Kung sabihin niya na ako yun ng tingnan natin. No? Tingnan natin. Dito nyo makikita na talagang, alam nyo kasi to si Director Santiago. Kaya siguro, minsan, nakikita natin, nasa pwesto kasi siya at nasa pwesto yung nakaupo ngayon. Ngayon, dito, alam ng taong bayan na ito ay Maka Duterte. Napipilitan lang to Masama sa loob niya gawin yun yung kay BP Sara, pero sa tingin ko opinion ko lang dito mo na makikita yung stand niya. 'Di ba? Wala siya nabanggit na against kay kay Tatay Digong 'Di ba? Lahat joke lang yun. At saka doon sa mga dorobo, yung mga nagrereklamo, hindi naman kayo senador. Sabi niya hindi naman kayo senador. Ito na. 'Di ba? Ito. Sa kaugnay na balita, nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte na papatay ng 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senator Jinggoy Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman sa unang reaksyon ng mambabatas. Mismong si Risa na yan mga kasama. Hindi niya binigyang kulay. Yung pagbibiro ni Tatay Digong. Ang sinabi niya pa dito, yung sinabi ni Duterte na pumatay daw ng 15 senador para magbigay daan sa mga kandidato niya, talagang dapat patayin o bombahin o ibaba yung mga presyo ng bilihin. Ano na? Tapos itong si Nakatipakalo. Hay nako. Sagot ni Atty. Sal Panelo sa kaso. Buwelta ng mga buwelta. PRD kasuhan. Atty. Panelo sagot at buwelta sa may mga planong kaso. Ito na. Attorney Panelo, former President Rodrigo Duterte joked about the killing of the 15 senators to give way for the opposition to win. What are your thoughts about it? Well, since some of the members of Congress have criticized the former president for joking about the killing of 15 senators, so that the opposition candidates will have chances to win. And according to them, the former president should be prosecuted because even if that is a joke, it will encourage
people to commit the crime. And it's bad. And there are not only one or two members of Congress who said that. There are some of them who are sharing the same thoughts. What is my reaction? The remarks against the president, they are nonsense. Nonsense, you know why? Because as they admit it, it's a joke. And a joke is a joke is a joke. Tama. And only a fool will consider that joke as being serious. What they should do, they should applaud the former president. Dapat doon silang matuwa. Bakit? Why? Why should they be happy? They should welcome the remarks of the former president that, or rather, the former president's joke about killing 15 senators, eliminating 15 senators to give way for the opposition candidates to sit as senators. It means it is an acknowledgement, isang pagkilala, an admission, it can be viewed as an admission that the candidates of the administration are strong. Malakas sila. Mahirap talunin. O, kaya nagbibiro. Pero yung pabirong yun, ang implikasyon nun, ibig sabihin, malakas ang kalaban. Kaya kailangan i-eliminate. Pero alam niyo naman, si Presidente Duterte, mulat sa poll, yan ng estilo. He jokes around. Pareho rin ni Inday Sara. Di ba? Yan para lang bigyan ng kulay, ng drama, para makakall ng attention. Pero dapat titingnan nyo ang implikasyon. Hindi yung pagbibiro. Binala niya sa pagbibiro. Hindi niya lang siguro maamin na malakas ang kalaban talo tayo dyan Oh. Pero pag sinabi mo, kailangan natin, tanggalin natin itong 15 to para manalo kayo. O, di ibig sabihin, wittingly or unwittingly, most likely unwittingly, inaamin na malakas ang kalaban. Kaya hindi kayo dapat nagre-react. Dapat nga, you should be overjoyed. You should be jumping with joy na kinikilala na malakas ang kandidato ng administrasyon. Bakit naman hindi lalakas? Unang-una, yan ang mga nasa administrasyon. They're strong simply because, one, sila ay mga kilala ng tao. Kung ikukumpara mo doon sa kabila, ilan lang sa kanila, baka 3 lang ang kilalang-kilala doon. And the rest, halos unknown. Kilala lang sila doon sa particular field nila, doon sa komunidad nila. Pangalawa, yung mga tumatakbo, mga incumbent na senator yan, o yung mga dati na mga senador na gustong bumalik. O kaya naman, mga dating mayor, o dating kongresista, kilala na. Kaya may advantage na sila. Yan narinig niyo yung pahayag ni Atty. Sal. Dito tayo mapunta. Ito, magandang usapin dito Kasi merong mga pahayag, may ugong-ugong, may mga, dapat daw kasuhan. Yan mga dapat pinapanood, yung Bilyonaryo Channel, yan ang mga totoo. Ito, panoorin natin si Kuya Jen at si Ka Nelson. Banat! Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Di ba joke yan? Kung makapatay na ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. So nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to
pasabugin na lang natin yung ano. Yan, Nelson. Nakita mo naman yung mga tao, nagbabanta na ng pagpatay, tsaka pagpapasabog. Ba't naman kasi yung audience nagtatawanan pa? Paano naman hindi tatawa dyan? Ganito lang yan. Nakatawa ka rin ba? Simple lang yan, simple. Ganun ba? Oo, sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Oo. Lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso? Tama. Dapat naman. Oo, kasi kapag maliligaw ka, kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi, halimbawa, Jen, si Babalo. Si Babalo, kilala ko yan. Nakita ko si Babalo. Bayaw! Bayaw! Kilala ko yan. May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya o bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon? Si Babalo nagsabi, di ba? Ganun ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun eh. Karakter na talaga yun. Pagkaya ng mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalo, Bayaw! Sasaksakin kita sa leeg, Bayaw. Gusto mo sipahin kita sa galangan. Oo, dapat gano'n. Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ko ba dapat seryosohin yun? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson. Sino ba yung nagsasalita? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi mo ba? 99.9 parang bakterya. Patay ang bakterya. Tapos seryosohin mo, di ba? At kaya yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Nagpalakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman hindi totoo, di ba? Teka, Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwalain talaga ang Pangulo. Siguro may nabulong sa kanya dati na mahal na presidente. Pagka tayo nanalo, kaya natin gawin 20 pesos ang kilo ng bigas. Ano ba? Kasi sasabihin ko. Campaign promises natin yan. Mga mahal na kababayan, pagka ako yung naging presidente, gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi tumagal. Hindi pa natin kaya. Ay, ba't mo sinabi seryoso? Ano ba sabi ng Pangulo? Ito daw, mga kababayan. Tingnan natin ang reaksyon ng Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng dating Pangulong Digong? Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Nagtaka pa pala. Seryoso. Wala namang pumalakpak na sa mga tao kaharap ng Pangulong Bongbong kasi alam nila seryoso ang Pangulo eh. Wala nagtawanan. So ibig sabihin dito seryoso ang Pangulo. Seryoso ang hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Na ang akala na dyan sa joke ay totoo. Ewan ko lang. Kapag ikaw ba ay may kausap na nagbibiro, dapat ba seryoso? Ang katunayan. Meron pa naniwala. Ang katunayan. Mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Ibig sabihin, nag-joke ka na, dapat tatawa ka, di ba? Hindi mo seryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, either mababa ang IQ mo, o talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi ka nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi niyan? Ang seryosong congressman ng Lanao del Sur, Sia Alonto Adjong. Baka ang NBI dyan ay magtawa. Tama. Si Director total na banggit. Baka pagdating doon, tawanan lang yung